si Dea. Malamang hindi siya nanay, hindi rin siya tatay eh. Palay ko sa mga ninuno, Nakaka-proud naman yung gano'n, yung mga bata natin sa Sunday school, yung mga babae, singer sila. Samantalang yung mga lalaki natin, paglaki nila, mga preacher. Sarap pong maglingkod. Alam niyo po, na-realize ko sa ospital, sa emergency habang nandun po ako. Ang dami po daw mga may sakit, andun yung mga may naghihingalo na iba dun eh. Ang na-realize ko habang nasa ospital kami, habang malakas ka, maglingkod ka na sa Diyos. Pag hinahabol mo na yung hininga mo, hindi mo na kayang kumanta nun eh. Hindi mo na kayang umatin ng church. Hindi mo na kayang magpakanta. Hindi mo na kayang mag-preach. Hindi mo na kayang mag-soul winning. Hindi mo na rin kayang magbigay. Kaya habang malakas pa, samantalahin yung pagkakataon na binigay ng Diyos na ito para siya'y mapaglingkuran. Kasi lahat tayo haharapan sa hukuman ng Diyos. Anumang paglilingkod na ginagawa natin habang tayo nabubuhay, ito yung ating ipagsusulit sa Kanya. Hindi yan itatanong kung natapos po bang hanapin ang ilalim ng Facebook. Hindi yun ang itatanong ng Panginoon. Ang kinukonsider at tinitignan ng Diyos pag humarap na tayo sa Kanya, ikaw ba'y nagtapat sa Kanya at naging mabuting alipin ka ba? Di ba naalala nyo yung ating Bible pledge? Ano nakalagay doon? Bilang lingkod ng Diyos. Pag Kristiyano, automatic po, lingkod po ng Diyos. At dapat pong pinaglilingkuran ng Diyos. Salamat po sa inyong panalangin. Ang aming pong tatay ay inuwi namin dahil yun na po ang kanyang request. Ayaw niya magstay sa ospital. Sabi niya, magduduyan ako doon. Inom ako ng kape kasi kape daw yung nagpapalakas sa kanya. Kaya sinunod namin yung gusto niya. Umirma na lang kami ng waiver at nandun po si tatay. Salamat po sa mga tumuang, salamat po sa ambulansya ng Birian kay Sir Joel. Bagamat may mga struggle din siya, pagod, galing ng usaang lugar. Kahit umuulan kagabi, punta po kami sa Sibol para ihatid po yung oxygen. Salamat po church sa inyong pagmamahal, sa inyong panalangin. At patuloy pong maglingkod at hindi po maging sagabal ng anumang mga bagay sa buhay natin para yung nagligtas at naghirap sa krus ng Kalbaryo para tayo iligtas ay mapaglingkuran natin talaga ng buo sa puso natin. Church, ang pinaglilingkuran po natin dito, yung nagligtas po sa atin. Amen po. Kaya salamat po sa Panginoon, tayo po iniligtas. Salamat din po sa mga bisita, na mga regular visitor natin. Salamat po sa inyong pagparito. Nawa, marami po pong linggo na makasama namin kayo. Paglingkuran po natin ng Panginoon kung ano-ano naman pinapasikat ng bansa, ng mga sakit. Kung ano-ano namang mga quarantine, mga naiisip ng gobyerno. Pero hindi mahadlangan yung ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi po kayang hadlangan ng sinuman ang ekonomiya ng Diyos po natin. Ngayon pong umaga, meron po tayong tagapagsalita. We're under attack, lalo yung mga leader. Kagabi po, may nakain yata akong di maganda, kaya ilang balik po ako sa CR. At salamat na lang, kagabi rin binili ko ni Joel ng Gatorade, medyo na-replenish yung mga, yung nawawala. Yung mga electrolytes, kahit may engineer tayo, mamaya papasaksak na lang ako kay engineer natin, ng kuryente para maraming electrolyte. Tawagin po natin, ito po yung ating second generation preacher. Tinitrain po natin sila every Saturday. Sila po nagpipreach dito. At meron po tayong kinontak kagabi. At kaninang umaga lang po nag-aral yan. Kaya kung ano man ang sasabihin, is to God be the glory. Sige po, tawagin po natin ang ating pong salamat sa mga preacher natin. Pag sinabihan ko, kahit walang reklamo. Sige po, pastor, yun lang ang sagot nila. Sige po, amen, praise the Lord. Okay, tawagin po natin. Ito na yung Bible mo. Okay, para maganda yung introduction. Yan. Okay, si Preacher Jello. Ayan. Salamat po, pastor. Akala ko nakatakas na ako eh. Umakyat na si Pastor. Ayun, maraming salamat po sa Panginoon para sa opportunity na muling makatayo dito sa harapan
Gaya nga po ng sinabi ni Pastor, ako po ay na-message lang po kahapon. At dahil nga tayo daw ay under attack, so kailangan bilang tayo ay mga Kristiyano, lagi tayong prepared, laging handa. Unfortunately, hindi po ako handa. Pero hindi naman, ganun naman talaga ang kalaban eh, di ba? Lumalapit ang kalaban, sumasabay ang kalaban kapag hindi ka handa. Kaya nga, di ba ang sabi ng Biblia, dapat lagi tayong maging ready. Lagi tayong maging handa. Ganun pa man, tama yung sinabi ni Pastor, kapag si Pastor na ang nagsabi, wala namang ibang sagot dyan, kundi, opo Pastor, sige po Pastor. Pag hindi ka, mali yun. Amen. So ito po ay fresh na fresh. Kaninang umaga lang po ito pinag-aralan. So malaki-laki ang eye bags po natin ngayon. At salamat sa Panginoon kasi itong ganitong opportunity, hindi ko siya masasabi na na sayang. Kundi ito yung opportunity para makapaglingkod sa Diyos. Amen. So, natuwa rin ako sa sinabi ni Brother Aisel kagabi, dahil siya ang preacher kagabi sa ating prayer meeting. Sabi niya, ang isang preacher daw, kapag kaya nagpipreach, hindi yan prepared ng ng parang after a week, magpipreach ulit. Kasi sa isang outline, parang binubuhos niya na lahat, nandun na lahat. Ngayon parang kailangan mo ng mga ilang weeks, ng ilang buwan, para makapag-ipon ka ulit, para may reserba ka. Ganun ba ka ako? Nagulat ako sa sinabi ni Pastor na ako raw ang magpipreach. And at the same time, syempre hindi naman nahayaan ng kalaban na gayak tayo. So that time, may migraine po ako. So sabi ko, paano ko to sisimulan? Sabi ni Pastor, sige, i-preach mo na lang yung preach mo nung prayer meeting about time. Pero para sa akin, sabi ko, kung sa pelikula, pagka pinunood mo ng pangalawang beses, parang parang nakakaumay na, o kaya parang naulit na lang. So, ang ginawa ko, dinagdagan ko na lang. At least, sinunod ko pa rin si Pastor. About time pa rin. Dinagdagan na lang natin. Ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay ang 3T. 3Ts. Ngayong umaga, sorry. Akala ko gabi pa ngayon. As a prayer meeting pa yung isip ko eh. Ngayong umaga ay ang 3Ts. 3 T. Sorry, wala rin po akong PowerPoint ngayon. Hindi na po ako nakagawa. Hindi po tutul po, brothers, kundi yung pag-usapan po natin yung time, yung talent, and then treasure. Yan. Alam ko ito yung favorite ni Sir Joel eh. Kada magkakausap kami, ito lagi na ipapasok ni Sir Joel. Okay? So, ngayon, ang title po natin is Use It Before You Lose It. Amen. Tayo po muna tayo. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Maraming Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami, Panginoon, ay binigyan niyo muli ng buhay ng araw na ito. Pagkakataon, Panginoon, na makapaglingkod po sa inyo manambahan. Ngayon ay lumalapit kami, Panginoon. Andito kami sa simbahan upang makapakinig ng inyong salita. Kami po ay nananalangin, Panginoon, na ang lahat ng mensahe na aming matututunan ay pumasok po sa aming puso, pumasok sa aming isipan. Huwag po ito ilabas lang ng aming tenga, Panginoon, kundi i-apply po namin sa aming buhay. Panginoon, sa araw na ito, huwag niyo pong hayaan na meron pong mga kalaban na manggulo, Panginoon, sa linggo na ito. Hayaan niyo po, Panginoon, na maging smooth ang flow na ito at lagi po naming panalangin ang success ng Sunday service. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sige po, makaupo na po tayo. Magaling yung natin, magaling yung technical team natin. Nakalagay agad yung title. So yun po ang title natin. Use it before you lose it. Okay? So ang teksto po natin ngayon ay yung Matthew 25, verse 14 to 30. This is the parable of talents. Okay? So, lagi na po nating napapakinggan kung ano yung storya ng parable of talents. Para po dun sa mga hindi pa nakakaalam, doon po sa ating mga bisita, isa-summarize ko na lang po, meron pong master, tapos merong 3 servant. Ngayon yung master, nagbigay siya ng talent doon sa 3 niyang servant, ayon doon sa kanilang kakayahan. Yung isa binigyan ng 5, yung isa binigyan ng 2, yung isa binigyan ng isang talent. Long story short,
Yung binigyan ng 5 talent, nadagdagan pa ng 5. Kasi pinagtrabahuan niya. Sumunod siya sa kanyang master. Ginamit niya yung talent. Yung sumunod, binigyan ng 2, ginamit niya rin na doble. Naging 4 yung talent niya. Pero yung isa na lang yung binigay sa kanyang talent, ang ginawa niya, nilagay niya pa sa lupa, ibinaon niya sa lupa. Ang ending, yung isang talent niya, isang talent pa rin. So at least alam na po natin ang konteksto ng ating pag-uusapan. Amen? So sabi sa Matthew chapter 25 verse 29, kasama po yan doon, For unto everyone that hath shall be given, but from him that hath not shall be taken away, even that which he hath. Amen? Ganun po ang nangyari sa parable of talent. Ngayon, pupunta na po agad tayo sa first point. Punta na po tayo kasi baka mga 5 minutes lang po tayo rito eh. Okay lang po ba yun? Amen. So, first point po natin, time. Ayan. Ito yung request ni Pastor, time. Technically, pasok pa rin kasi naisama natin sa preaching eh. So, gamitin ang oras para sa Panginoon. Ang verse po natin dyan ay Ephesians chapter 5, verse 16. Ephesians chapter 5, verse 16, redeeming the time because the days are evil. Okay? Redeeming the time because the days are evil. Kailangan ma-utilize natin yung time na meron tayo because yung panahon ngayon ay pasama na ng pasama. Totoo po yan. Nakalagay na po yan sa Bible. Bago pa po mangyari sa mundo, alam na po ng Bible ang mangyayari. Napansin po ba natin yung mundo pabuti ng pabuti? Yung governance ba natin, nakikita natin paganda ng paganda? Di ba? Pakurap siya ng pakurap. Yung mga tao, corrupted na rin yung isip. Kagaya ng preaching ni Sir Aisel, yung sa may United States, na yung mga tao doon ay corrupted na yung utak. Yung miski mga simpleng tanong, hindi na kayang sagutin. Kasi corrupted na yung utak. Ibig sabihin, yung utak nila manipulated na ng mundo. Hindi na sumusunod sa prinsipyo. Lalo na, hindi sila naniniwala sa Panginoon. Which maglilid sa kasamaan. Which is maglilid sa maling resulta. So ngayon, tatanungin ko po kayo mga kapatid. Alam ko lahat po tayo guilty. Ilang hours ang ginagamit natin or ginugugol natin pagka tayo nagsa-cellphone? Diba? So mostly, ilang hours ang ginagamit sa Facebook, sa TikTok. Wag na po kayo umiling kasi guilty po tayong lahat dyan. Yung iba halos buong araw nila, yun na lang ang ginagawa. Lalo na yung online games. Ako po, gamer din ako. Mahilig din ako sa games. And alam ko po na kapag ikaw ay naglaro, ma-addict ka talaga. Magugustuhan mo, mahiligan mo, at the same time, uubusin mo yung oras mo dyan. Amen po? Pero ang ending po nun, ang endpoint po nun, maganda po ba? Hindi. Na-consume mo yung oras mo, hindi siya consume. Na-waste mo yung time mo. Nasayang mo yung oras mo. Ngayon, sinasabi ko nga, pagka nagtinginan ba tayo ng screen time ngayon, may pagmamalaki mo ba yan? Pag sinabi nating screen time, yan po yung sa cellphone nyo, yung makikita nyo yung oras, kung ilang oras ginamit nyo sa isang application. Baka magulat tayo dyan, pagbukas natin ng Facebook, 10 hours. TikTok, 12 hours. 2 oras na lang tulog mo. Antindi mo. Kasi sa totoo naman, nakaka-addict naman talaga eh. And ganun siya dinesign. Ganun dinesign ng Facebook, ang TikTok, ang social media applications. Diba? Kaya nga may algorithm. Yung binibigay sa'yo doon, yung mga gusto mo. Kung mahilig kang manood ng mga sumasayaw-sayaw, puro sayaw yung lalabas sa mo. Kung mahilig kang manood ng basketball yung ibibigay sa'yo. Kaya nahihilig ka. Diba? Kagabi nga, napag-usapan namin ni Kuya Will, yung mga lumalabas sa FYP namin, yung mga nagdadamo, yung mga naglilinis, yung biglang instantly nalilinis nila kasi nakakatuwa panoorin, nakaka-relax, nakakaantok. Okay? Pero pag tinanong mo ang isang Kristiyano, nag-devotion ka ba? Aray. Nag-devotion ka ba? Yung simpleng pagising mo sa umaga, ano bang ginagawa mo? Ano bang una mong ginagawa? Bukas ba agad ng Facebook o bukas ng Bible? Mostly,
Ang ginagawa natin, hawak sa cellphone, kabisado na natin kung nasaan, saan nakalagay, pipikit-pikit pa ng ganyan, nasisilaw pa, Facebook agad. Alam na agad yung issue sa buong araw. Di ba? And pag tinanong tayo ng mga ganyang bagay, ang hirap sagutin pagka nag-devotion ba. Actually, spoon feeding na nga yung nangyayari sa atin bilang mga Kristiyano, lalo na sa atin sa Berean. Kung gusto natin mag-devotion, yung group chat natin, punong-puno yan ng mga devotion. Every morning, mga anong oras pa lang, 5:00, andyan na si Ma'am Genevieve. Tapos biglang may lalabas pa, translator, si Sister Nora. Tinatagalog niya. O di ba, para sa mga nahihirapang umintindi ng English, merong Tagalog. Spoon feeding na nga, pastor eh. Talagang inaabot na. Ang kailangan mo na lang gawin, pag-aralan mo, basahin mo, magdasal ka. Amen? Ang problema kasi sa mga tao, kapag ka mas madali, mas ayaw nilang gawin. Ayan na nga eh. Kahit nga sabihin na natin technically, hindi ka na magbubukas ng Bible, ng physical book, nandiyan na. Sa may di po nakakaalam, ang group chat po ng young people, meron po yung mga devotion. And mapapansin nyo po dyan, talagang mga nagsesend sila ng mga devotion nila, ng mga verses nila, at nakakatuwa po yung tignan. Amen? Tas ang gaganda pa ng mga nakukuha nila ng mga verses. And minsan, yung isang verse na makita mo doon, yun pala yung kailangan mo buong araw. Isang verse lang na yun, fulfilling na, buong araw, energetic ka na. Masaya ka. So wag po natin babaliwalain yung mensahe ng Panginoon, yung salita ng Diyos. Okay? So let's make it real. Yung lagi nating sinasabi na later, yung the lie of later, yung kasinungalingan tungkol sa mamaya-na. Okay? Lagi natin yung sinasabi, lalo na yung mga kabataan ngayon. Guilty ako dyan. Yung mahilig sa wait lang, teka lang, di ba? O kung ikaw, estudyante ka, alam ko, mahilig dito yung mga estudyante, yung parang pa-deadline na, tsaka gagawin. Tama po? Yung parang ilang minuto na lang, isasara na yung Google Classroom, o kaya, hindi ka na bibigyan ng pagkakataon ng teacher mo na tanggapin yung pinasa mo, tsaka mo gagawin. Ang mahirap nun, hindi tayo natututo. Alam natin na ganun yung end result, yung magiging resulta, yung magiging bunga, ang ginagawa natin, paulit-ulit pa rin natin siyang ginagawa. So we need time management. Ang time management po, isa po sa mga bagay na hindi masyadong na-utilize ng isang Kristiyano. Totoo po yan. Kadalasan po parang happy-go-lucky. Yung ganong kasabihan, yung parang ang dami ko pang time, ang dami ko pang oras. Which is ang katotohanan ay hindi po. Okay? So gagawin ko yan kapag may time na ako kay Lord. Gagawin ko yan kapag hindi na ako busy. Magmi-ministry ako kapag feeling ko wala na akong gagawin. Which is maling kaisipan, maling sabihin. Magbabasa lang ako ng Bible kapag medyo okay na yung utak ko. May ano ba sa utak mo? Di ba? Kailangan mo lang magbasa. Ang pinaka-pinoproblema pa natin dito, kung gaano nakadali yung mga bagay gawin, tsaka pa tayo nahihirapang gawin. Amen po? Kung hindi mo na iintindihan yung verse na nabasa mo, pwede ka mag-search. Maghanap ka ng mga references, mag-cross-referencing ka, pag-aralan mo, maiintindihan mo. Tama po ba? Hindi ka na pupuntang library. Hindi ka na papasok ng library, maghahanap doon ng translation. Wala. Cellphone na lang, ito na. ChatGPT, gamitin nyo. Translate to Tagalog. Bibigay sa'yo ni ChatGPT, ang Tagalog niyan. Explain this verse. At least naintindihan mo na. Amen po? Andiyan pa po ba kayo? So, isa sa mga pinakamalaking kasinungalingan ng kaaway natin yung sabihin na meron ka pang oras. Basahin po natin to. Ito, ginamit na po ito naming verse sa prayer meeting. James chapter 1, verse 4. James chapter 4, verse 14. James chapter 4, verse 14. Whereas, ye know not shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor
that appeareth for a little time and then vanisheth away. Ang sabi po dito, ye know not what shall be on the morrow. In translation po, hindi po natin alam ang bukas. Meron po bang nakakaalam sa atin ng bukas? Alam mo ba kung ano mangyayari bukas? Hindi. Di ba po? Kaya minsan nagpaplano tayo kung ano yung gagawin natin. Amen po? Pwedeng hindi natin alam, bigla kang may sakit. Biglang magkaroon ng aksidente. Merong pagbabago sa buhay. Kaya huwag tayong masyadong kumpiyansa sa bukas natin, sa mga susunod nating araw. Amen po? Mahirap magmalaki sa bagay na wala ka namang kapangyarihan. Ang Panginoon lang po ang nakakapagbigay ng oras. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, ito yung gagawin ko. Bukas, ganito yung gagawin ko, tapos sa future ko, ganito yung gagawin ko, without considering God. Kasi sino ka? Yun ang tanong, sino ka? Para magmalaki kung anong gagawin mo sa mga susunod na oras, sa mga susunod na araw. So, isa sa mga natutunan ko sa aking nanay, sa kanya ko rin po ito natutunan, sa totoo lang. Whenever na nagkakaroon ako ng plano, nag-iisip ako, yung mga gusto kong gawin sa buhay, ang sinasabi ng nanay ko, if God's will. Lagi niyang dinudugtungan ng ganun. Oh, hindi mo alam ang bukas, lagi mo dugtungan, if God's will. Kung kalooban ba ng Diyos. Amen po? So dapat matutunan po natin yun, na tama naman po magplano, tama namang magdesisyon sa buhay. Ang wag lang natin kakalimutan, i-include natin, isama natin ang Panginoon sa bawat plano natin sa buhay. Amen po? Sabi pa po rito, for what is your life? It is even a vapor. Ano ba ang buhay? Para lang tong hamog. Bakit siya hamog? Kasi mabilis siyang nawawala. Maaring mag-appear siya, lumabas siya dyan, maya-maya, wala na siya. Ganon po dinidescribe ni James kung ano yung buhay. Ganon lang kaikli. That appeareth for a little time and then vanisheth away. Kasi minsan akala natin mahaba pa yung oras natin. Parang ang tansya natin, sige mga after 1 year, tsaka ako magbabago. Pero kadalasan hindi ka naman nagbabago. Kasi yun yung mindset mo eh. Yung puro mamaya na habit, bukas na. Ganun yung ano mo, ganun yung nakasanayan mo. And kapag di yan na nabago, sa iyong isipan, di nabago yan sa mindset mo, habang buhay kang ganyan. Marami na pong pinatay ang mamaya na, pinatay na pangarap. Kasi puro mamaya na eh. Maraming opportunity na nasayang. Na dapat nakuha mo na, ang problema, mas may pinarioritize ka, pinaglaanan ng oras na hindi naman mahalaga. Ang ending, frustrated ka. Amen po? And then next, meron din pong mga nakaka-relate ako na story. Ito, true to life story po ito. Yung mga nagsasabi ng pangako sa Diyos, nakarinig na po kayo ng gano'n, yung mga nangangako sa Diyos na pagka estudyante pa kasi ako alam nyo naman, pagka estudyante, maraming gagawin, tsaka na ako magtatapat sa Panginoon pagka nakagraduate na ako. Tapos pagka-graduate, nagtrabaho. Sabi, busy po ako siguro pagka naayos ko na yung oras ko. Pero ending, di naman niya naayos yung oras niya. Lalo pa siyang nahihirapan. At marami siyang ipinapasok na mga bagay na hindi naman mahalaga. Ang kinalimutan niya, yung pangako niya sa Panginoon. Nakakalungkot po, di ba? Nabanggit ko rin po, na tayong mga tao, fair ang Panginoon sa pagbigay ng oras. Ilang oras po meron tayo? 24 hours a day. Balanse po yan. Lahat po tayo 24 hours a day. So kung merong mga Kristiyano, maraming mga nagtatapat sa Panginoon na nagagawa nila yan, paano hindi mo magagawa? Magagawa mo rin kasi pare-parehas tayo 24 hours a day Sana kung may dayaan. Malakas si Sir Lester, may baker siya sa langit. Siya 26 hours. Yung 2 hours gamitin mo sa akin Wala naman pong ganun. 24 hours po tayong lahat. Okay? So, gano'n sasabihin, nagkatrabaho siya, hanggang sa magugulat ka, hindi mo na nakita sa church. Ala na, puro pangako lang pala.
Ang hirap kaya ng pinapangakuan ka, tapos di naman tuto pa rin. Aray ko. Ang sakit po nun. So, anong mararamdaman ng Panginoon kung pahilig ka lang mangako, tapos di mo naman pala gagawin? So, yung time na ginagamit po natin, gamitin po natin, mag-invest po tayo sa Panginoon. Ang dami po natin pwedeng gawin. Pwede kang magbasa ng Bible. Pwede kang makipag-fellowship. Pwede kang mag-pray. Alam niyo po, ang prayer, isa sa mga na-underestimate na activity ng isang Kristiyano. Sobrang, underrated. Pero which is, ito yung pinakamahalaga na ginagawa natin every morning. Every morning, humingi ka na agad sa Panginoon ng tulong, ng gabay sa buong araw. Kaya minsan yung isip natin, walang clarity kasi wala tayong nakakausap. So, ang ating cycle dyan, mag-pray ka sa Panginoon, tapos magbasa ka ng Bible, sasagot ang Bible. Sasagot ang Panginoon sa pamamagitan ng Biblia. Amen po? And ang hirap po, ito po ang katotohanan, ang hirap kapag nakasanayan na po natin na wala na tayong time sa Lord. Totoo po yan. Yung parang simpleng sa una, pa-late-late ka lang, hindi, babawi ako. Hanggang sa sumunod na week, late ka na naman. Late ka na naman. Ang hirap pong bumalik. Parang nakasanayan mo na kasi na ganun yung oras mo. Parang, ay, okay naman pala malate. Okay lang. Parang di ako nasisingil ng 50 ni Sir Lance. Okay lang. Sa totoo lang, hindi yun tama. Amen? So next, time is a test of priority. Hindi pa po ito point ha. Subpoint pa lang po ito. Time is a test of priority. Alam niyo po, kung paano yung malalaman kung anong may halaga sa tao, tignan niyo po kung anong mga bagay yung ginagamitan niya ng oras. Madali lang pong ma-recognize ang isang tao. Alamin niyo lang, ano ba siya? Mahilig ba siyang maglaro ng online games? Ibig sabihin, ganun siyang tao. Mahilig ba siya na magbabad sa internet kahit wala na siyang nagagawa sa bahay? Ganun siyang tao. Kaya nga po, sa mga magulang po natin, huwag po natin hayaan yung sasabihin natin na okay lang yan kasi bata pa naman eh. Paglaki niyan, matututunan niya naman yan, pag-aaralan niya naman yan. Ang mahirap, hindi po matutunan, makasanayan yung sinasabi mo na okay lang yan. Kaya nga, di ba, sabi, train up the child in the way he should go. Bata pa lang, train mo na kung paano dapat mamalakad ang isang Kristiyano. Kung paano makitungo, paano makisalamuha. Okay? So, pasok na rin natin dyan yung testimony. Pag lumaki yan, syempre magkakaroon ng testimony yan o estudyante yan. Malaman-laman mo, siya pala ang number 1 na basagulero. Siya pala yung number 1 na kung ano-ano yung pinanggagawa sa school. So, bata pa lang, yung time na nagagamit niya, yung time na ginugugol niya, pasukan nyo na po ng mga biblical principles. Amen po? So, kung may time ka mag-scroll ng Facebook, may time ka rin mag-pray. Kung may time kang manood ng Netflix, 3 episodes, tas isa pang episode, tas isa pang episode, hanggang isa pang episode, tapos wala ka ng tulog, may time ka rin na magbasa ng Bible, magbasa ng 3 chapter, kahit 3 chapter, 3 verse ng Bible. Kasi ang Panginoon nga naglaan siya ng buong buhay niya para sa atin. Isipin niyo po, ang Panginoon po ang pinaka-best example po rito. Sabi po ng mga scholars, meron lang daw pong 3 years ang Panginoon para sa public ministry. Pero nakita po natin na yung time na ginamit ng Panginoon ay fully compressed, na talagang nagawa niya lahat ng kailangan niya gawin within 3 years. And hindi natin narinig, hindi natin nabasa sa Bible na siya ay nag-procrastinate, hindi siya nag-rush. He was never in rush. Nakita po natin na bawat galaw niya, alam niya yung gagawin. Yung time na ininvest niya, nung nandito siya sa lupa, wala siyang nasayang. Isipin niyo yun, nakapag-disciple siya.
Meron siyang mga apostles. Yung mga apostles niya nagamitin para magbahagi ng salita ng Diyos. May time siya para sa mga inuusig. At ang number one doon, may ginamit siyang time. Which is yung sacrifice niya sa kanyang buhay para tayo ay maligtas. Which is the last time na nakasama ang Panginoon dito sa lupa. Best example po, Jesus Christ. So, tayo po, kung nagawa po yan ng Panginoong Jesucristo, paano pa tayo? Di ba? Meron naman tayo example eh. Ang kailangan na lang natin, gawin, sundin. Amen po? So, tayong mga Kristiyano, tayong mga tao, pansinin niyo po yan, mas magaling tayong gumawa ng rason kaysa gumawa ng solusyon. Parang nakaisip ka na ng 5 rason, pero yung isang solusyon hindi mo masabi. Actually, kung sa totoo lang, pwede ako magsabi ng rason kay Pastor. Pastor, di ko po kaya yan. Ba't niyo po ako bibigyan ng preaching kinaumagahan agad? Umaga ko lang din pinag-aralan. Di ba, pwede po ako magrason. Ang dami ko, Pastor, may migraine ako. May sipon po ako. Nag-LBM po kayo, Pastor? Kaka-LBM ko lang din po kanina. Ang dami-dami kong pwedeng gawing rason, pero ang solusyon doon, makinig ka sa Panginoon. At saka alam niyo po, ang comforting na marinig, kaya hindi po tayo natatakot mga Kristiyano, mga preacher na tumayo dito. Pag pastor na ang nagsabi, you have the courage tumayo eh. Comforting, kung alam ng pastor na kaya mo, ibig sabihin kaya mo. So now I'm here, hindi po para ipagmalaki yung sarili ko. Pinagmamalaki ko po rito yung prinsipyo na meron tayo dito sa ating simbahan. Amen po? And yan, tayo po, nagsimula lang tayo sa mga simple na dahilan lang. Yung mga nagsasabi tayo na, may ginagawa pa kasi ako eh. Hanggang sa wala. Nakasanayan na natin yung mga ganon. Nakasanayan mo ng umattend ng late sa worship. Nakasanayan mo ng hindi umattend ng prayer meeting. Amen po? Nakasanayan mo ng gumawa ng dahilan kapag may mga church activities. Lalo na kapag soul winning. Di ba? Napapansin ko yan eh. Sorry kung mali ako pero napapansin ko talaga. Kapag may soul winning, biglang lumalabas yung mga sakit natin. Biglang naglalabasan yung mga gagawin natin sa buhay na hindi naman natin iniisip dati. Sorry kung mali ako, pero ganun yung napapansin ko. Ang sama sa pakiramdam. 'Di ba? Kasi dapat sama-sama tayo, 'di ba? Ayan po ba? What if yung time na yun, nagso-soul winning kami, dumating yung Panginoon? O nasaan ka? Sabi mo, gagawa ka lang ng assignment, tas nakita ka ni Lord, nagtitikto ka lang. Nasa'y pruweba mo. Di ba po? Kaya, wag na natin pagsinungalinganan yung ating mga ginagawa sa buhay. Amen po? Alam ko po, iba-iba tayo. May mga kanya-kanya tayong ginagawa. Tama po? So, yung iba talaga, sobrang busy. Iba yung busy, tsaka busy na pinaggagamitan ng tamang oras, tsaka distracted lang sa entertainment na hindi naman mahalaga. Yung busy kasi, mag-aalaga siya ng 1-year-old niya na anak. Busy siya kasi mag-aalaga siya ng asawa niyang may sakit. Di ba? Yan yung mga nakukonsider natin. Pero yung sasabihin mo na busy ka, pagdating sa bahay, kita ka, ang ginagawa mo lang nag-online games, iyan ang hindi makatarungan. Lalo na soul winning pa yung activity. At isa pa po sorry po kung madami akong dinadagdag. Hindi po nakakahiya magbigay ng tracts. Hindi po nakakahiya magbahagi ng kaligtasan mula sa Panginoon. May tracts ka na nga, may guide ka na dyan, So soul win mo na lang yung tao. Kasi tayong mga Kristiyano, naghahanap pa tayo ng mga tao. Inahanap natin yung mga lost souls na makakasama natin dito sa simbahan. Paano kung ikaw pala yung gamitin ng Panginoon para maisama yun? Pero hindi mo ginamit yung time mo. Amen po? Alam mo na, masarap ang buhay at saka YOLO. Alam mo po yung YOLO?
You only live once, kaya enjoy na lang natin. Di ba? Ang sarap-sarap kaya ng buhay. Tsaka ang dami nating time. Pagka ganyan yung mindset mo, tanungin mo na yung sarili mo kung Kristiyano ka pa talaga. Ako po, hindi po ako naniniwala sa YOLO. I believe you live every day. You die once. Isang beses ka lang mamatay. Araw-araw, binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon mabuhay. So you live every day. And that every day ay time mo para gawin yung mga sinabi ng Panginoon na gawin mo. Worship God. Have ministries dito sa simbahan na ito. Ang sarap po kayang magka-ministry dito sa simbahan. Ako po, na-enjoy ko po lahat ng ministry dito na pwedeng magamit. Kasi sarap sa pakiramdam na pagka dumating yung time na tanungin ka ng Panginoon, ano ba ginawa mo? May resibo ka. Lord, ito po yung ginawa ko. After ko pong mag-congregational singing, nag-choir po ako. After ko pong mag-choir, nag-preach po ako. Tapos mamaya, magpa-practice pa po ulit kaming choir. Amen. Ang sarap Panginoon ng ganito. Nagagalak po yung puso ko. Tayo po, mga Kristiyano, ganun yung, alam ko, iba-iba yung oras natin eh. Iba-iba yung oras natin. Pero kung ikaw bata ka pa, ako bata pa po ako eh. Di ba? Maniwala kayo, di lang halata sa mukha. Bata pa po ako, pero yun yung time para gamitin mo yung oras mo sa Panginoon. Nakaka-enjoy, promise. Try nyo lang. Samahan nyo kami. Ang daming ministry. Actually, open up na namin. Magkakaroon kami ng activity ni Sir Aisel. Open namin yung Acts Ministry. Para sa di nakakaalam sa Acts Ministry, yan po yung audio, yung CAPD, yung technical, at saka scribe. Marami po tayong ministry na pwedeng gawin. Mamaya, pag-uusapan po natin sa second point yan. Okay? So, yun. Marami ring mga challenge sa sinasabi natin. Sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 12, verse 1, ito maganda po itong verse na to, Ecclesiastes chapter 12, verse 1. Alam niyo po, ang sarap basahin ng Ecclesiastes at saka ng Proverbs. Pagka binabasa ko po ito, parang ganito yung pakiramdam ko. Proverbs, Ecclesiastes, parang sinasampal ka ng katotohanan kasi alos andoon yung pamumuhay ng tuwid eh, pamumuhay ng tama. Basahin niyo po yung Ecclesiastes at Proverbs. Maganda po yan sa buhay. Sabi po dito sa Ecclesiastes chapter 12, verse 1, remember now thy Creator in the days of thy youth. Habang bata ka pa, tandaan mo ang Diyos. Hindi lang kapag matanda ka na, kasi minsan yung matanda na yung walang time eh. Nagkakaanak yan, syempre, maggagamit yan ng oras para sa mga anak niya. Okay? Hindi yung gagamit ka lang ng time sa Panginoon, lalapit ka lang sa Panginoon pag may problema ka na. Habit ng Kristiyano, favorite ng Kristiyano, kapag ka okay yung buhay, hindi lalapit sa Panginoon. Kasi okay eh. Pagka may problema na, at saka yan lalapit. Lord, patawarin niyo po ako. Sa susunod po, hindi ko na po gagawin to. Magtatapat po talaga ako sa inyo. Maglilingkod na po ako sa inyo. After ilang weeks lang, after ilang buwan, nandun na ulit siya. Kasi masaya na ulit yung buhay eh. Na-enjoy niya na ulit. Ang hindi natin alam, yung mga ini-invest natin na time dito, temporary lang. Ang pinag-uusapan po natin, eternal. Yung mangyayaring resulta, yung end result. Okay po? And while the evil days come not, dadating po ang araw ng kahirapan. Pagsubok, pagtanda, yung mga panahong mahirap nang makapaglingkod, mahirap nang magbasa ng Bible, nakaganong ka na. Diba? Mahina na yung katawan mo. Ang hirap na po maglingkod niyan, kaya maling sabihin na tsaka ka na lang maglilingkod sa Panginoon kasi you have time na pwede mo nang gamitin ngayon. Next, nor the years draw nigh when thou shalt say, I have no pleasure in them. May mga panahon tayo sa buhay, may mga panahon sa buhay na yung tao, wala na siyang gana sa mga bagay. Opo, wala na po siyang gana sa mga mabagay. Parang empty na lahat, parang void na lahat. Parang ala na. Pero kung ngayon pa lang po, kasama mo na si Lord, hindi po yan mawawala ng saysay. Basahin po natin yung verse. Okay? So, ganun lang. Simple lang yung point natin dito. Sige, kung estudyante ka, you have time para kay Lord.
Kung trabahador ka, may time ka kay Lord. Kung malakas ka pa, may time ka pa kay Lord. Huwag mong sayangin. Huwag puro kasayahan lang ang ginagamit mo sa oras mo. Okay po? Baka, yun nga, dumating sa point, gusto mo nang maglingkod, pero hindi mo na kaya. Paano pa? Kung nakahiga ka na lang, bedridden ka na, gusto mo pang tumayo sa harapan, hindi mo na magawa. So, ayaw natin mangyari yung ganun. Amen? Ang main point lang po natin dito, habang may lakas ka, habang may oras ka, gamitin mo na sa Panginoon. And that time is not later, hindi po mamaya. Now na po, ngayon na po. Okay? So, wag tayong magsabi na gagawan ko ng oras ang Panginoon. Ikaw ang gagawa ng oras para sa Panginoon? Panginoon po ang nagbibigay ng oras sa atin. So, dapat lang nagamitin natin yung oras natin sa Panginoon. Okay? Next na po tayo. Mukhang naiinip na po kayo eh. Andiyan pa po ba kayo? Baka tulog na po kayong lahat. Amen. Next po natin, next point. Talent. Talent na po tayo. Gagamitin naman po natin yung talent natin para kay Lord. Basahin po natin 1 Peter chapter 4, verse 10. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Amen? May singit ko lang po about time. Sorry balik ako ng konti. Sa time, bilang tayo mga Kristiyano, that may time din tayo sa mga simpleng bagay, maliliit na bagay, na hindi masyadong pansinin pero dapat ginagawa natin. Example, kaka-send lang ni Sir Lester kanina, umaga, reminder. Dapat, kung may time tayong kumuha ng baso, ng tasa, uminom tayo ng tubig, may time tayo balik. So, konting oras lang naman yun tsaka ikaw naman gumamit Tsaka hugasan nyo pala, huwag nyo ibabalik agad. Baka may lipstick pa yon. Okay? Sa mga lalaki, kalalakihan, pagka umiihi tayo, hindi yan iniiwanan lang. Okay? Bubuhusan yan. Hindi yan magtitira ka ng residue mo doon kung saan-saan. Di ba? Buhusan mo, maiya ka naman sa susunod na na gagamit. Yung mga ginamit na kaldero, mga utensils, wala po tayo. Paalala ko lang po, magkakapatid po tayo dito sa simbahan wala po tayong katulong. Magkakapatid po tayo. May mga mababait lang talaga na kapatid na willing silang maghugas ng plato mo. Pero wag mo naman iwanan kapag hindi naman nagsabi sa'yo na huhugasan niya. Paalala lang, simpleng reminder lang. Kasi yan yung mga natitaken for granted nating mga Kristiyano Yung mga upuan natin, pagkagamit natin, ibalik natin. Mga electric fan, patayin pagkagamit. Okay po? Balik na po tayo. Sorry, naisingit lang. Sabi po sa verse, as every man hath received the gift. Ibig sabihin, lahat po tayo ay may natanggap na regalo o talento mula sa Diyos. Okay? So, marami pong tayong talent. Hindi lang po yung magaling kang umawit, magaling kang magsalita, pati yung marunong makinig. Talent po yan. Magaling kang makinig sa kausap mo, hindi yung nagsasalita pa, sasabatan mo na agad, rerebatan mo na agad. Okay? Yung magaling mag-encourage, magaling magluto, ministry po yan, pastor, di ba? Ministry po yan. Magaling kang mag-drive, pwede rin yan. Naiahatid mo ng maayos, di ka sumasagi kung saan-saan. Ministry po yan. May lisensya ka, di ba? Yon. And then, magaling kang mag-ayos-ayos ng mga bagay. Skills po yan. Ako po, meron po kaming yung kaibigan ng mother ko, kapag po kami nag-aayos ng bahay, pag inayos namin, parang di pa rin maayos. Pero yung kaibigan ng mother ko na yon, pag siya yung nag-ayos ng bahay, parang bagong bahay. Kasi skill po yun pwede po yun ipagamit sa Panginoon. Okay? So, lahat po tayo, meron po tayong kakayahan na ibinigay ng Panginoon para sa ating layunin.
Okay? Ano pa po sabi dito? Even so minister the same one to another. Sabi po dito, gamitin mo yung gift mo sa kapwa mo. Gamitin mo kasi kung well-fed ka ng Bible verse, alam mo yung prinsipyo ng Biblia, pwede kang mag-mentor ng iba pang mga preacher, yung mga second generation preacher. Kasi cycle po yan, di ba? After ng second generation, may third generation, fourth generation, at wag po natin hahayaan yun na maputol. Kasi kailangan po natin ng mga lingkod ng Diyos na magsasalita po rito sa harapan. At ikaw, magpagamit ka. Huwag mong hayaan yung Panginoon. Di ba, ang Panginoon, kapag wala talaga siyang magamit, kahit bato, pwede niyang gamitin eh. Hayaan mo bang bato yung magsalita rito? Mukhang bato, pwede. Di ba? So, gamitin natin. And also, gusto ko na rin pong idagdag, dito po sa ating simbahan, marami po tayong pwedeng paggamitan ng mga skills natin, ng mga talents po natin. Mukha lang hindi, pero napakarami po nating sakop. Saan ka ba magaling? Magaling ka ba sa pag-awit? O, may choir. Magaling ka bang mag-online games? O, doon ka sa technical. Pwede. Ako po, naalala ko po, nung ako po ay wala pang ministry sa technical, alam niyo po ang dahilan kung bakit ako kinuha ni Pastor? Kasi nag-ML daw ako. Magaling daw magpindot-pindot. Pansinin niyo yung mga technical team, puro pasmado. Kasi doon ang galing yan eh. Ba't ka nag-technical team? Magaling po ako sa pindot-pindot. Kaya mga pawisin yan, awakan niyo po yung mga kamay niyan, puro mga pawis, tapos mga nanginginig-ginig na gano'n. Ano pa po ang masasabi natin? Magaling ka ba sa writing? May scribe po kami. Kasama po yan sa Acts Ministry. Ano pa? Ano pa ba di ko sabi? Magaling ka bang magsalita? Dito ka, mag-preach ka sa harap ng ating mga kapatiran. Ibahagi mo ang mensahe ng Panginoon. Paggamit mo yung kakayahan mo, yung skills mo. Magaling ka palang magsalita, ang pinanggagawa mo, ginagamit po panira ng ibang tao. Ay, wag na gano'n. Kung maganda yung skills mo, gamitin mo na sa tama. Ano pa po sabi dito? As good stewards of the manifold grace of God, tayo po ay mga katiwala lang ng biyaya ng Diyos. Ibig sabihin po niyan, pananagutan po natin kung paano natin ginamit yung gift natin. Gamitin niyo po ng tama. Kumbaga, magaling kang makinig, meron kang nakita na kapatiran na parang kailangan niya ng tao na makikinig sa kanya, parang malungkot, napansin mo ganun, lapitan mo na agad. O kapatid, may problema ka ba? Handa akong makinig. Minsan di naman natin kailangan ng advice kailangan lang natin nung makikinig sa atin para mailabas lang natin yung nararamdaman natin. Malaking tulong po yun. Amen po? Andyan pa po kayo, parang alana eh. Amen. And then, marami ring mga tao nagsasabi, wala silang talent. Yan po yung excuse nila. Kaya hindi sila pumupunta ng ministry. But again, kita po natin na lahat ng mga talent na meron ka, pwede mong gamitin dito. So, kung sinasabi mong walang talent, di po totoo yan. Ako po, meron po akong kakilala, di ko na po papangalanan, ayoko rin po manira ng tao. Sumali ng choir. Yung boses, parang kinakalaban niya yung tono. Parang kalaban niya yung kanta. Pero nag-choir siya. Nagbabanggaan, nagsasalubong. Sabi, ba't nag-choir to? Pagka to naririnig ko, parang ibang kanta yung naririnig ko eh. Ibang version. Pero alam niyo po, eventually, after pagkanta niya ng pagkanta, gumanda yung boses niya. Di ba? Kailangan lang po natin ipagamit sa Panginoon. Pwede ka naman i-judge ng mga kapatid. Pangit ng boses mo. Pagka rito. Di ka naman sasabihan ng ganon, di ba? Okay po? So, kung meron kang mga skills, mga talents, huwag niyo po hayaan masayang yung galing niyo. Gamitin niyo po rito. Isa pa po sa pagmamalaki ko sa simbahan na ito. Kaya mahal na mahal ko yung simbahan na ito, mahal na mahal ko yung Panginoon.
Halos lahat ng skills na na-develop sa akin mula po rito. Ako po, totoo po ito takot po talaga ako sa harap ng maraming tao. Totoo po yan. Parang nanginginig akong ganyan, parang yung mata ko magba-blackout na, may madilim na sa paligid. Ganyan. Ganun po ako. Tapos yung tuhod ko gumaganon-ganon na. Ganyan po ako. Pero alam niyo po, first time pinag-preach ako ni pastor, naranasan ko talaga yung parang blankong-blanko talaga ako. Akala ko ready na ako. Pagpunta ko ron, talagang nahambol ako eh. Ay ko, hindi pala, iba pala. Pagkasalita na ng Panginoon yung sasabihin mo. Iba na. Iba na pag gano'n na ibabahagi mo. And eventually, after ng preaching, nag-preaching ulit, pagdating sa school, nagamit ko siya. Pagka may mga recitation, nagagamit ko siya. Ang sarap kaya sa pakiramdam na nakakasagot ka sa tanong nung teacher mo, kahit mali. At least nakasagot ka. Sagot lang naman pala eh. Kasi naalala ko yung teacher ko noon, sabi niya, pag nagtanong ako, sumagot kayo. Kahit mali, bigyan niyo yung idea niyo. Kaya yung nakasanayan po namin, naging teacher din ni Ma'am Ivanessa yun, pagka talagang tinawag ka niya, sige, sabihin mo lahat kung anong nasa laman ng isip mo. Pwede na yon. Di ka naman sasabihin ng ano ba yan? Napakahina naman ng ulo mo. Wala namang ganon. Ang sinasabi niya lang, okay, next. Another idea, another question. Di ba nakaka-boost ng confidence? Kaya ako gustong-gusto ko sa sales eh. Kung may mag-ano po dyan nag-ano po ako ng trabaho. Related po sa sales, baka pwede niyo po ako ipasok. Commercial lang po. Okay, nasa na tayo? Meron naman siyang skills. Meron naman siyang talent. Pero ang sinasabi niya, number 1 point, wala pa siyang time para sa ganun. Which is napag-usapan naman na natin, hindi ko na kailangan ibalik. Yung talent na ibinigay sa'yo ng Panginoon, sayang naman kung sa'yo na lang. Sayang naman kung ikaw lang ang nakakaalam. Yun yung talaga yung hidden talent. Tinago mo. Hindi mo pinakita. Di ba? So, sayang. Ang mahirap nun, minsan ginagamit niya sa mundo. Hindi sa Panginoon. Ang ganda ng talent mo, soprano ka pala. Ang galing mo sa karaoke, 98 score. Di ba po? Yung boses po natin, pwede nating gamitin dito. May choir po tayo. Okay? Hindi po yung ang galing-galing mo. Kumanta ng kung ano-ano. Mas kabisado mo pa yung tono ng mga bagong kanta ngayon kaysa yung mga hymns na ilang beses na nating kinanta. Mas kabisado mo pa yung lyrics. Amen po? Nandiyan pa po kayo? Okay. Sabi po sa Matthew chapter 25 verse 18, but he that had received one went and dig in the earth and hid his Lord's money. Ito po yung isang servant na nagtago po ng kanyang talent. Nagamit po ba yon? Nasayang. Isa na nga lang yung talent mo, di mo pa ginamit. Sayang. Di ba? Yung mga 5 talent, 5 na yung talent nila, yung 5 ginamit pa nila. O, di ba? Marami pa sila, nadagdag. Kasi ganoon naman po yun, di ba? Yung isang talent, kapag ginamit mo, kalaunan, magkakaresulta yan ng panibago na namang talent. Di ba? Aga sa pag-aralan. Marami po tayo, kung mahilig po kayo sa music, lapit po kayo kay Ate Honey Joy, meron na po tayo dyang piano, meron na rin tayo yung, tawag doon? Violin. Ano ba yan? Ba't gumaganon ako? Violin. O, pwede po tayo dyan. And, libre po ito Libre po ito. Matututo po kayo ng libre. Pero wag nyo naman po gamitin sa kalokohan yung mga matututunan nyo po rito. Natuto ka nga magpiano, pinagtutugtog mo, mga kakaiba na. So, if you're good at something, if magaling ka sa isang bagay, gamitin po natin sa Panginoon. Okay po? Sabi nga po sa Romans chapter 12 verse 6, having then gifts differing according to the grace that is given to us.
Hindi naman po kailangan na pare-pareho yung galing natin eh. Yung skills natin. Totoo po yan, hindi naman po tayo magkakaparehas. Di ba? Pwede bang si Sir Lester, sa kanya lahat? Di naman si Daniel Padilla. Magaling siya mag-preach. Magaling siyang magpaawit. Magaling, wag mong kainggitan. Pwede mong tularan. Ako sa totoo, nahihiya ako sa boses ko. Kasi alam ko hindi naman kagandahan yung boses ko. Pagka kumakanta ako sa bahay, pinapagalitan ako ng nanay ko. Ano ba kaya nang bubulabog ka kay aga-aga? At nag-try po ako, nag-aral po ako nung kumanta sa bahay lang. Pinagtatawanan din ako ng nanay ko. Ano kaya ginagawa? Nakapakasakit sa tenga. Pero alam niyo po, pinagpatuloy ko lang po ng pinagpatuloy sa Panginoon. Dahan-dahan naman po, nag-i-improve kahit konti eh. Okay? So, ang kailangan po natin, ipagamit. Sabi nga, di ba, the best ability is availability. Ipagamit sa Panginoon. Ano naman kung magaling ka sa mga ganyang bagay, kung di mo naman pinapagamit, talo ka pa nung hindi naman ganun kagalingan, pero lagi niyang pinapagamit sa Panginoon. Ang dami mong pinagmamayabang na, magaling ako sa ganyan, magaling ako magganto. Tapos tatanungin mo, nagamit mo ba sa ministry? Eh, yun lang. Basta magaling ako. Di ba? Ito pong mga mensahe po na ating napapakinggan, reminder lang po ito. Paalala lang po sa ating mga kapwa Kristiyano kung paano po natin i-utilize yung ating time, talent, and then yung treasure. Amen po. Reminder lang, masarap din po kasi makapakinig ng reminder. Minsan kasi nawawala sa isipan natin. Ang nangyayari, bumabalik tayo sa dati. Kaya maganda na pa-follow up yung mga gantong mensahe. So, yun. And sabi pa po rito, according to the grace that is given to us. Ang lahat po ng gifts na meron tayo, galing po yan sa biyaya ng Diyos. Kaya nga po natin paulit-ulit na sinasabi, na gamitin mo sa Diyos kasi siya nga yung nagbigay niyan. Binigay sa'yo ng Diyos, pinagamit mo sa makamundo ng mga bagay. Sayang. Amen po? Ang dami-dami mong talent na gustong pag-aralan, dancing pa. Galing. Panood ko yan sa TikTok. Nagulat ako, lumabas kayo. Huwag ganun. Huwag naman po sana ganun. Napaalala lang. Asa na tayo? So, punta tayo sa isang verse. Take therefore the talent from him and give it unto him which hath 10 talents. So, habang di mo yan ginagamit, yung talent mo na yan, nawawalan ka dyan ng passion. Nawawala yung momentum mo. Nawawala yung confidence mo. Kaya hindi mo pwede sabihin na, hindi mo pwede sabihin na, tsaka ko na lang papagamit. Paano kapag mapurol ka na? Di ba po ang isang skill, ang isang talent, pagka di nyo po masyadong ginagamit yan, pumupurol yan. Kunwari, magaling ka sa speaking, matagal ka nang di nakakapagsalita. Parang pagtayo mo dito, parang ganun ulit, nanginginig ulit ako Natatakot ulit ako. Kaya sa pagkanta mo, matagal kang di kumanta, pinabayaan mo na yung boses mo, kung ano-ano kinakain mong ice cream, ugot ka na lang, hirap ka nang kumanta. Di ba po? Dati parang ang galing ko namang mag-writing, kasali ako sa journalism. Maganda yung mga content na mga sinusulat ko. Pero ba't ngayon parang hindi na? Kasi hindi mo na ginagamit. Okay? And you have the opportunity. Malaya po kayong gamitin yan dito sa ating simbahan. Di po namin kayong pagbabawalan. Basta maka-Diyos po yung gagawin natin, ha? Okay po? So, hindi forever ang chance natin na mapagamit yan sa Panginoon. Pasok natin yung first point. Hindi yan forever. Kaya nga gamitin mo na now. Now na. Kasi sayang kapag hindi mo nagamit. Okay? So, isa pa.
Gamitin mo yan hanggat kaya mo pa. Kasi paano pag di mo na kaya? Biglang, di naman natin sinasabi na sana mangyari, pero paano pagka nangyari, ganun ang nangyari? Oh, mahirap na. At isa pa po, ito, igagawin ko lang example, pero natutuwa po kasi ako sa bata na to. Si Sir Aisel. Alam niyo po kagabi, na-late po talaga kami kasi lakas ng ulan eh. Tapos nag-tricycle kami ni Sir Byron. Tapos yung tricycle niya, di namin ma-figure out kung paano aandar. Kakaiba pala kasi, nung paggamit namin, di kami umaahon, di kami umaandar, natirikan kami sa matimbubong, malaman-laman namin, baliktad pala yung kambyo. Di ba? Abay, isipin nyo, nakaprimera ako, di umaahon. Yung pala nakakinta, baliktad. Yung apak, yung padagdag pa ba ganon? Yung pabawas pa ganon. O di ba, kung di malito yung utak mo, buti na lang may light indicator yung neutral. Kung di lumabas yun, ako baka nagtulak kami habang umuulan. Ayun. So, pagdating namin dito, nag-iisip na kami, sino kaya ang mag-ano ng program? Kasi sila Sir Lester nag-chat na. Di raw sila makakarating kasi nabasa na rin sila ng ulan. Ayun, nung natanong namin, nakakatawa ito si Brother Aisel. Siya lahat ang gumawa. Siya nagpaawit sa Panginoon. Siya nagpaawit sa congregation. Siya ang nag-MC, siya yung nag-guide ng program. Sir, kayo rin ba ang nag-prayer? Kayo rin ba ang nag-opening prayer? Ang malala nun, siya rin pala yung preacher. Amen? Yan yung tinatawag na na-utilize natin yung ating skills para mapagamit sa Panginoon. Magiging multi-talented ka dito sa simbahan na ito. Basta ipagamit mo sa Panginoon. Pero lagi natin tatandaan, ang lagi natin itinataas, hindi yung sarili natin, hindi si Sir Aisel, hindi ako, hindi yung simbahan na to, kundi yung Panginoon. Resulta lang tayo, bunga tayo. Yun yung bunga na sinusunod natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Amen po. So, tandaan po natin, hindi po yan sa galing mo. Hindi yan sa, ikaw napakagaling mong soprano. Napakagaling mong tenor. Bass, alto. Pero di mo naman pinapagamit. Nasa willingness po yan. Ipagamit nyo po sa Panginoon. Opo. Kasi, ayoko na. Di ko na idadagdagan pa. So, andito tayo sa simbahan. Gusto ko rin pong sabihin, wala po tayo sa pagalingan. Hindi po ito pagalingan eh. Mas gusto kong mag-preach si Sir Lester kasi mas maganda yung preaching niya. Compact talaga, as in biblical na talagang lahat ma-absorb mo. So iba-iba naman po ang instrumento na ginagamit ng Panginoon. Kagaya ng instruments po natin, may piano, meron diyang mga violin. Iba-iba po yung resulta ng tunog niyan. Hindi po tayo nasa pagalingan. Nasa kung paano po tayo magpagamit sa Panginoon. Kung nagagalingan ka pala kay Sir Lester, magpa-mentor ka sa kanya. Kung nakita mo pala, ang ganda-ganda ng boses ni Ma'am Milea, soprano, kasi magpaturo ka, di ba? Oh. Dahan-dahan. Di ka naman sisingilin niya ng fee, ng talent fee. Di ba? O sisingilin po? Hindi, libre lang. Amen. Ito po yung nagugustuhan ko po sa simbahan na ito. Talagang kapatiran yung tingin sa isa't isa. Okay? Kapatiran baka yung sinabi ko kanina, ginagawa niyong katulong. Di po natin katulong yan. Okay, kapatid po natin. Okay? So, ikaw, na nandito sa simbahan, hindi ka meant na nakaupo lang, na walang ginagawa. Ang dami pa po nating slot para sa ministry. Ang dami pong open. Malapit na po magkaroon ng bagong ministry ngayon, yung driving ministry. Tama po, Pastor? Ang pastor, kailangan po yan ng driver kasi hindi naman pwede na iisa lang yung driver. Mapapagod naman yon, kawawa naman kasi may iba pang ministry yon. So kailangan siguro may pang umaga, meron ding pang tanghali, salitan, palitan.
Kasi tuwangan nga tayo rito eh. Amen? So yung bigat na dapat dadalhin ng isang Kristiyano, ng isang kapatiran, tulungan mo. Okay? Magtuwangan kayo. Okay? And next, ito po ang pinaka-point natin dito, is to use your talent before you lose your purpose. Naintindihan po natin? Use your talent before you lose your purpose. Baka sa sobrang tagal mong hindi ginagamit yung gift mo, makalimutan mo na kung para ka kanino dapat nabubuhay. Amen po? And next, punta na po tayo sa third point. Andyan pa po ba kayo mga kapatid? Punta na po tayo sa treasure. Ganito naman po ang gagawin natin sa treasure. Gagamitin naman po natin ito, yung kayamanan po natin para sa kaharian ng Diyos. Basahin po natin. Buksan po natin sa Bible, Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Lay not up for ourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Amen. Ang ganda po ng mensahe ng Panginoon. Sabi po, lay not up for yourselves treasures upon earth. Huwag po tayong mabuhay sa mga material things lang. Tama naman po na nag-aasam po tayo ng mga bagay which is makakatulong po sa ating buhay. Yung parang kahit papaano, maluwag naman yung buhay mo. Okay, sorry. Pero wag naman po yung parang nasa isip na lang natin puro pera, yung kotse na pangarap mo, gadgets, yung luho. Kasi kapag yan na lang yung nasa laman ng isip mo, yan na yung nagiging Panginoon mo. Amen? And yan pong mga bagay na yan, yung pera, yung kotse na yan, kung ano-ano man pang naiisip natin ng mga material na bagay, lahat po yan nawawala eh. Nawawala po yan. Ang di po nawawala, ang Panginoon natin. So, alamin mo kung ano yung priority mo sa buhay. Sabi po rito, where moth and rust doth corrupt, pwedeng masira. Where thieves break through and steal, pwedeng manakaw. Kasi material things po yan. Lalo na ngayon, ganap ang mga nakawan, mga patayan. Alam natin na yung mga bagay na hawak natin sa ngayon, pwede siyang mawala instantly. Yun po ang katotohanan. Wala pong permanente rito sa mundo. So, lahat ng kayamanan na nakikita natin dito, kahit gaano ka pa kayaman, sino na ba pinakamayaman si Bill Gates pa rin ba? Hindi na. Hindi si Lance. Hindi naman. Kahit yung pinakamayaman na yun, at the end, pagka namatay siya, hindi naman magagamit yun eh. Hindi mo naman pwede sabihin, Lord, may ilang bilyon ako, pwede ba ako magpatayo ng bahay dito? Hindi pwede. Tuwan-tuwa sila bilyar nun. Pwede sila magpatayo ng village. Oh. So, next verse. But lay up for yourselves treasures in heaven. Mag-iipon din po tayo. Mag-ipon din tayo. Pero, sa langit. Sa langit po. Eternal treasures. Ito po yung nabanggit ko rin. Isa kasi ito sa mga tumatatak talaga sa isipan ko eh. Alam ko ang nagbanggit sa akin ito si Sir Jonel. Sir Jonel Saavedra. Siya po yung nagsabi na ipagamit mo yung sarili mo sa Panginoon nang sa gayon, di ka nahihiya pag lalapit ka na sa Kanya. At ang sarap kasi sa feeling na lalapit ka sa Panginoon, may ginawa ka talaga para sa Kanya. Kaysa yung time na para mag-request ka sa Panginoon, tapos iniisip mo sa sarili mo, parang nakakahiya lumapit sa Panginoon. Parang ala naman akong nagawa para sa Kanya. Di ba po? At isa pa, kaya po ako nag-enjoy sa paglilingkuran sa Panginoon. Kasi lagi ko iniisip, investment po yan eh. Habang may ginagawa ka po rito,
may nire-ready yung Panginoon para sa'yo sa langit. So ang sarap-sarap na habang may ginagawa ka pala rito, may nire-ready sa'yo yung Panginoon. Kapag hindi mo ginagamit, hindi ka nag-i-invest ng time mo dito, ng talent, ng treasure mo dito, baka pagdating mo sa langit, kakapiraso lang yung sa'yo. Ayoko naman po ng ganon. Siguro naman wala naman ng inggitan dun sa may langit, pero ayoko naman na kakapiraso lang yung akin. Gusto ko naman makita ko yung bunga na ginawa ko rito sa lupa. Yun ang i-goal natin. Amen? Kung magpayamanan tayo sa taas. Amen po? And next, yun pa rin. So, mag-ipon pa tayo sa langit. Kasi yan po yung tinatawag natin na investment na hindi po nasisira. Incorruptible po yan. Okay, permanente, hindi siya nananakaw, hindi siya nawawala. Magagamit mo po yan forever. Permanente, ibig sabihin forever. Okay? For where your treasure is, there will your heart be also. Dito po, makikita po natin kung ano yung pinakahalagahan mo, doon nakafocus yung puso mo. Kung pera na lang ang nasa isip mo, baka doon na lang umiikot yung buhay mo. Tama po? Pero kung si Lord ang kayamanan mo, sa Kanya naka-align ng puso at buhay mo. Amen po? So, meron po ditong sinabi, don't live just to get more. Live to give more. Kasi meron po tayong mga kayamanan dito sa lupa na pwede rin po natin gamitin para makatulong po sa iba, lalo na sa ating mga kapatiran. Amen po? So, alam ko marami po sa atin dito na mahilig din mag-ipon. 'Di ba? Tandaan nyo po, isa po ito sa mga dapat po nating matutunan. Financial management. 'Di ba? Number 1 point natin is time. So, dapat may time management tayo. May talent management din tayo kung saan natin gagamitin. And then yung treasure, which is yung ating financial management. Dapat alam din natin po yung hawakan. Hindi lang gasta ng gasta. Binili mo na lahat ng pwede mong bilhin sa TikTok, sa Shopee. At the end, naghahanap ka na ng pera. Wala ka ng pambayad ng bills. So, dapat ma-manage din natin na maayos. Kaya nga may savings na tinatawag. At ang lagi natin ipaprioritize, yung 10%, ano po yan? Tithes. Paano po tayo maghawak ng pera? Expenses? Luho? Tapos yung matira kay Lord? Hindi po ganun. Pagka po nakuha yung sweldo, pumasok yung, binigay na yung payslip, 10% kunin mo agad kasi kay Lord yun. Ganun po ang sistema ng paghawak ng pera. Kasi sa Kanya yun, hindi naman sa'yo yun. Pagka kinuha mo yun, ginasta mo yun, then nagnakaw ka. Ang mahirap, alam mo po kung sino ninakawan mo? Ang Panginoon. Lagi mo tandaan natin, ganun ang sistema. Kuha ng sweldo, 10%. Tithes. At saka po itong tithes natin, baka kasi iniisip ng iba, pinangmamakdo lang natin to eh. Hindi po. Ito na po yung resulta oh. Ayun na po yun. Wala naman po ritong korupsyon na nangyayari. Dahil ito po ay binabalik natin sa Panginoon. And hindi na natin need i-question kasi kitang-kita naman natin yung resulta. So, pwede ka rin mag-offering. Di ba? Kasama rin po yan. Natutuwa ang Panginoon kapag po tayo nag-o-offer sa Kanya. And then, don't just store up treasure on earth if your heart belongs to heaven. Huwag ka lang dito mag-imbak sa lupa. Kung yung kaluluwa mo, saan pupunta? Sa langit. Yung kaluluwa mo pa, mababalikan pa dito yon. Ala na. Tsaka yung currency na meron dito, di mo naman magagamit doon yun. Wala namang merchant siguro doon, bibili ka. Amen po? So, wag na. Pero isipin po natin, ano ba yung treasure po natin? Isipin natin ngayon, mag-ano po tayo? Mag-isip-isip po tayo ngayon. Yan po ba yung gadgets nyo ngayon?
Yan po ba yung motor nyo na talagang alagang-alaga nyo na hindi pwede madampian ng buhangin? Halos hindi mo pwede pasayarin sa lupa kasi mahal na mahal mo. Yan na lang yung laman ng isip mo. Hindi naman masama. Basta lagi lang natin isipin, yung puso natin, laging sa Panginoon. Amen po. Ganun po ang treasure. And next, alam nyo po ang true treasure? Ang true treasure po ay eternal. Yung mga treasure, hindi naman peki yung nagagamit natin dito, pero yung magagamit po natin, yung tunay na treasure na magagamit natin, nandun na sa langit. Yan po yung tinatawag na long-term thinking. Long-term. Ibig sabihin, iniisip na natin kung ano yung mangyayari sa future natin. Ang future po natin, lahat po tayo mamamatay. Iba-iba man ang edad, pero yung nakatotohanan, mamamatay tayo. And after nun, iisipin mo, pag ba ako namatay, napunta ako sa langit, ano na bang meron ako? Yun yung true treasure, eternal. So, hindi porkit may pera ka na, masasabi mo na yan, makukonsider mo yan na treasure. Treasure yan dito sa mundo. Pero hindi yan eternal treasure, hindi mo yan magagamit sa langit. So, hindi natin alam kung ano pang meron kayong treasure dyan. Iba-iba man, baka appliances yan, yung Tupperware ng nanay. Okay, so always remember, sa haba ng panahon, sa langit po tayo pupunta. Okay? So hindi po masama, hindi naman po galit ang Panginoon sa magaganda ang buhay. Kasi kailangan din po natin yan bilang mga Kristiyano kasi tutulong din tayo sa mga kapwa natin, sa mga kapatiran. Amen po. Baka kasi nami-misinterpret po natin na, ay, galit ka ba, sir, sa mayaman? Hindi po galit sa mayaman. Ako po gusto ko ring maging mayaman. Amen? So, yung katotohanan po ng kayamanan po natin, ayan po ay dapat natin napapagamit sa Diyos at doon po sa ating mga kapwa. Sabi po sa Luke chapter 12, verse 33, "Sell that ye have and give alms. Provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens." Sell that ye have and give alms. Ibig sabihin, huwag po tayong magdamot sa ating kayamanan. Give alms, magbigay ka sa nangangailangan. Yung limos na sinasabi natin dito, may mga tao din na dapat natin talagang binibigyan. Hindi ako fan ng pagbibigay ng limos sa mga nakikita nating mga bata na lalapit sa'yo. Pag pupunta kang baliwag, hindi po ako nagbibigay ng ganun. Kasi nagpo-promote po kayo nung paging tamad sila. Ang natutulungan ko po, yung mga nabibigyan ko, yung talagang disabled, matatandang babae na hindi na talaga kakayanin magtrabaho pa. At lalo na prioritize natin yung ating pamilya. And next, yung ating mga kapatiran. Pag nakikita nating nangangailangan ng tulong, huwag mo nang pagdamutan. Kasi, lalo na kung meron ka naman, may kakayanan ka naman kahit papaano, tulong mo na. Kasi yan po hindi naman din ikaw yung hindi naman din ikaw yung itataas ng Panginoon. Yan ay makikita ng Panginoon at matutuwa ang Panginoon sa'yo. Investment po yan. Magagamit sa langit. Eternal. Amen. Ako po natutuwa ako sa Tatay Pablo, kahit tulog po siya ngayon. At tutuwa po ako sa Tatay Pablo kasi isa sa mga napansin ko sa kanya, kagaya nung yung sa Bible, yung walang-wala na siya pero binigay niya pa. Ganun si Tatay Pablo kung makita ko Wala na siya pero aabutan ka pa niya ng candy. Alam ko, halos lahat sa atin naabutan na ng candy ni Tatay Pablo. Pero si Tatay Pablo, kung isipin natin, hindi naman ganun kaganda yung buhay niya. Pero siya pa yung nakakagawa ng mga ganung bagay. Yung mga little acts na talagang mararamdaman mo yung pagmamahal. Diba? I love you, Tatay Pablo. So, ganun po. Itulong po natin. At saka, hindi rin po natin masasabi. Yung palang mga kapatiran natin, mga maliliit na ganyan, mga bata na ganyan. Yan pala yung mga tatayo dito sa harapan. Tapos, tinulungan mo. Ngayon, magiging proud ka pa kasi, grabe, hindi ako nagsayang mag-invest sa tao na to.
nakita ko dito tumayo sa harapan. Nakita ko nagpapagamit sa Panginoon. Di ba? Ang sarap po niyan. Kaya ako natutuwa po ako at nagpapasalamat po ako sa mga kapatiran po natin na mga tumutulong po sa mga kapwa-kapatiran. Ako po ay isa ring bunga ng natulungan ng ating mga kapwa-kapatiran. Kami po ay kapuspalad din, pero meron po tayong mga kapatiran na mag-o-offer sa'yo na, dito ka, punta ka rito, kain ka rito. Pag ganun-ganun lang po, nabubuhay ako. Kasi kadalasan pinapatagos ko mula almusal, tas diretso hapunan na. Pero salamat sa mga kapatiran natin, yung lagi kang maaalala, nakakagalak sa puso, nakakataba ng puso. Sabihin, kahit simpleng pagkain lang, abutan ka ng ganun, tuwan-tuwa ka. Maabutan ka ng tinapay, palugawin ka. Iba po yung galak ko. At yun po, hindi ko po makakalimutan yan para po sa mga tao na tumulong sa akin. Tandaan niyo po yun, hindi ko po makakalimutan yan. Hanggang sa tumanda ako, hindi ko po makakalimutan yan. Kasi iba po yung galak ko, iba yung nararamdaman ko kapag ka po ako ay nabibigyan at natutulungan ng isang tao. Teka, baka maiyak pa ako eh. And next, yung give alms, yung sinabi dito ng Panginoon, yung wag kang maging madamot o maging sakim sa yaman. Hindi naman po ibig sabihin nun, yung ibebenta mo na lahat para tumulong sa kapwa. Okay? Proper management pa rin ng pera. Okay? Ako, may nakikita po ako, hindi po ito mga Kristiyano. Hindi po sila nagsisimba, pero they have percentage para tumulong sa mga nangangailangan. O isipin nyo po, hindi pa po mga Kristiyano yun, ha? O, what more tayo pong mga Kristiyano? Amen? So, hindi naman natin, kailangan po natin gumawa ng mabuti. Totoo po yan. Kailangan po natin gumawa ng mga mabubuting bagay, pero hindi po yan ang magliligtas po sa atin. Baka po ma-misinterpret natin. Yan po ay bunga ng kaligtasan. Kung ikaw ay naligtas, isa yan sa mga magiging resulta. Pambihira itong kapatiran na to, dati talagang ganun yun, no? Hindi talaga nagbibigay yun, pero simula nun, ganun na siya. Mapagbigay na siya. Tumutulong na siya sa kapwa. And amen for that. Salamat sa Panginoon sa mga taong nagpapagamit sa pamamagitan ng kanilang mga treasure. Treasure, ano pa bang mga treasure natin? May mga kapatiran din po tayo nagpapagamit ng tricycle, ng mga kotse nila. Magpasalamat po tayo sa kanila. Treasure po yan, pinapagamit po nila para po sa pananambahan po rito sa Panginoon. May driver pa kayo, di ba? Ihahatid sundo kayo. Amen? Salamat po sa Panginoon. And next, provide yourselves bags which wax old. Nabanggit ko na ba ito? Provide yourselves bags which wax not old. So, ibig sabihin lang po nito, sa mundo po, lahat po yan naluluma. Naluluma po yan. Yung pera na hawak natin ngayon, ilang mga panahon, iba na itsura niyan. Lukot na. Okay? Tapos, yung mga gamit natin, ang gaganda ng gamit nyo, mga bench na mga damit, mga Onesimus. Di ba masisira rin po yan? Minsan magkamali ka lang, na-washing mo bigla, tanggal yung mga butones, tas yung mga damit mo, ala na siya. Okay? And next, yung iniimpok po natin dito, yung mga kayamanan na hindi naluluma. Kayamanan na magagamit natin pag nandun na tayo sa langit. Gawaing may eternal value. Ano po yan? Kabutihan, yung pong pananampalataya po natin sa Panginoon, ipakita po natin, yung pagsunod po sa Diyos, ang resulta po niyan, eternal. Okay? A treasure in the heavens that faileth not. Ang yaman po dito sa langit ay hindi mawawala. Hindi po siya maluluma. Yun po yung difference niya. Yung dito sa lupa, naluluma, nabubulok, nasisira, nawawala, nananakaw. Sa langit po, hindi po nangyayari yun. Permanente. Walang expiration. Okay? So again, gusto ko lang i-remind, ipaalala na yung pong ating mga earthly treasure ay temporary. Yan po ang totoo. Pero ang investment po natin sa kingdom of God, eternal. Ulitin ko po yan sa inyo.
Yung pong yung fame, ano ba yung Tagalog ng fame? Kasikatan, yung mga success na nagagawa natin, pwede kang magkaroon ng history dito sa mundo. Pero yan, di naman magagamit sa langit. Okay? And next, tayo po ay mag-start na magpagamit ng ating tatlong T's. Yung pong ating time, ating pong talent, and then yung ating treasure. Amen. Salamat sa Panginoon kasi nakikita natin yung mga kapatiran natin. Nag-e-enjoy sila na manambahan talaga sa Panginoon, lalo na yung mga choir. Proud talaga ako sa mga choir kasi naglalaan talaga sila ng oras, nagbabaon sila. Time-consuming talaga mag-practice. Alam niyo po sa mga kasama ko po sa Aztec, sinasabi po nila, yung church po nila, hindi naman weekly may special number. Kasi mahirap naman po talaga yung every week nagpe-prepare ka. Pero ang nakita ko po sa simbahan na ito, yung mga choir talaga, they use time para makapag-practice. At hindi lang siya awitin ng basta-basta lang na sabog-sabog. Kaya nga may satbi pa tayo. Okay? So yan, nagpagamit sila ng time. Ginamit din nila yung kanilang talent. Ganun din yung kanilang treasure. Amen? So ito po, again, reminder lang po ito. Amen? So, use your time, your talent, and then your treasure before mawala pa yan. Bago mawala pa yan. Okay? And again, remember, where your treasure is, there will be your heart be also. Okay? Kung saan mo ginagastos yung pera mo, kung saan nakatutok yung puso mo, yun yung treasure mo. Okay? So, in conclusion, sorry kung napahaba po ba tayo? Amen. So, ano pong mangyayari kapag hindi po natin ginamit? Babalik lang po tayo dun sa master and servant. Matthew chapter 25 verse 28. Take therefore the talent from him and give it unto him which hath 10 talents. Amen. Yung talent po na hindi natin pinagamit sa Panginoon, ibibigay pa sa iba. Di ba? Sayang. So, need natin siyang gamitin. Kailangan natin siyang gamitin. So, yung pong mga tao na tapat na naglilingkod sa Panginoong Hesus, ginagantimpalaan pa po yan ng mas mararaming mga pagkakataon para makapaglingkod sa Kanya. Mas binibigyan pa yan ng time, ng talent, ng treasure. Okay? Para magamit ng mabuti dito po sa pananambahan sa Kanya. So, unang-una, hindi po masaya ang Panginoon kapag tinatago po natin yung mga bagay na yan. Okay? Pangalawa, gagamitin po ng Diyos yung mga nagagamit. So kung hindi ka nagpapagamit, alis ka na. Out ka na. Kung ganun magkataon, narinig mo yung mensahe na to, hindi siya aksidente na napakinggan mo. Mensahe ito para paalala sa'yo na ito yung time na gamitin mo yung tatlong bagay na yan. Okay, alam ko, paalala ito at ayoko naman na marinig lang natin ito and then sa ending ala na. Lumabas bigla sa ating tenga. Lumipad na. Amen? So again, our title, use it before you lose it. Salamat po sa Panginoon. Maaring ginagamit mo yung time natin, yung talent natin, yung treasure natin. Isa lang ang tanong, ibinibigay mo ba sa Panginoong Hesus? Gamitin po natin. Amen? So, mag-iwan lang po ako ng isang verse. Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. 2 Corinthians chapter 6 verse 2, basahin po natin. For he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Para po sa ating mga kapatid, sa ating mga bisita, ito po ay nagpapaalala na ang oras na para tanggapin natin ng Panginoong Hesus ay hindi po mamaya. Ngayon na po. Sige po, tumayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos,
Nagpapasalamat po kaming muli sa pagkakataon na magamit po namin ang 3 T sa aming buhay. Ang time, talent, and treasure. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil kayo po ay nagtiwala po sa amin. Kayo po ay nag-provide ng mga ganyang bagay para magamit po namin sa inyong pananambahan. Salamat, Panginoon, dahil kami po, Panginoon, ay nakakilala sa inyo. Maraming salamat dahil kayo po ang Diyos na nakilala namin. Panginoon, ngayon lumalapit kami sa panalangin. Hinahambol po namin ang aming sarili na ito pong mga bagay na ito ay wala lang po sa inyo. Ang tinitingnan nyo po ay ang aming puso. Panginoon, hayaan nyo po na sa mga lumipas na oras, sa mga susunod pa na mga araw, ay gawin po namin ito. Ipagamit po namin yung mga bagay na galing po mismo sa inyo. And at the end, Panginoon, naniniwala kami. Makakasama ka po namin sa langit. Makikita po namin yung ininvest namin na time para paglingkuran ka. At tinatawagan po natin ang ating pastor para po sa Habang tayo nagnanalangin sa ating sarili, totoo na lahat ng oras ay binigkakaloob sa atin ng Diyos. Hindi sa lahat ng oras ay pagkakaloob, mawawala. Hindi sa lahat ng pagkakataon yung talent natin ay nandiyan. Merong isang tao, ang galing niyang umawit, pero hindi niya ginamit. Nawala ng boses, nagka-cancer, wala ng boses. Kasi nawawala rin ng talent eh. Merong mayamang isang tao, yaman-yaman niya, pero ngayon ang hirap niya, nawala siya ng kayamanan kasi nawawala rin ng kayamanan. Ay ibig natin sabihin, gamitin na yung oras, yung talent, yung treasure, hanggang nandyan pa. Come on, you pray to the Lord. Go to the altar at sabihin sa Panginoon, hanggang nandyan pa. Hanggang meron pa. Hanggang nandyan pa. Habang nandyan pa ang biyaya ng Diyos, use it for the glory of God. Ama naming Diyos, salamat sa mensahe mo. Mawawala ang oras, mawawala ang treasure, mawawala ang talent, hindi yan forever. Pero habang nandito, Panginoon, tulungan mo kami na magamit ito ng magamit ang aming lakas, ang aming mga pinagkakakitaan, ang mga biyayang pinagkakalob mo, yung talent na ngayon ay nagagamit pa namin. Gamitin namin ito, Panginoon, sa inyo hanggang may oras pa. Bago mo pa yan bawiin lahat sa amin, nagamit na namin. Salamat po, ito'y panalangin namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen.